Isipin mo ito, may hawak kang isang lumang kampana na may ukit ng banal na figura at Latin na salita. Maraming treasure hunters ang naniniwala na ang ganitong bagay ay hindi basta dekorasyon lamang. Sa mundo ng Yamashita treasure hunting, bawat simbolo ay may kahulugan at bawat marka ay maaring magturo ng direksyon. Bilang isang matagal nang nagsusuri ng mga palatandaan at lihim na marka ng digmaan, masasabi ko na ang ganitong bagay ay laging nagdudulot ng matinding pag-asa at mas matinding panganib. Hindi lahat ng mukhang sinaunang bagay ay totoo at hindi lahat ng may simbolo ay may kayamanan. Sa bidong ito ay ipapaliwanag ko kung ano talaga ang tinatawag na 1818 San Pedro Bell. Paano ito binibigyang kahulugan sa treasure hunting at bakit kailangan mong mag-ingat bago maniwala. Hindi ito simpleng kwento ng paghahanap ng ginto. Ito ay kwento ng panlilinlang, maling interpretasyon at katotohanan na madalas hindi sinasabi sa mga bagong treasure hunters. Kaya makinig ng mabuti dahil ang kaalamang ito ay maaaring magligtas sa iyo mula sa malaking pagkakamali. Sa unang tingin, ang kampanang ito ay kilala sa treasure hunting circles bilang 1818 San Pedro Bell. Minsan tinatawag ding Vatican Bell. Ito ay madalas lumilitaw sa mga bentahan, sikreto na deal at underground treasure meetings. Ang disenyo nito ay may banal na figura na kinikilala bilang si San Pedro at may nakaukit na Latin na pangungusap. Para sa isang baguhan, ito ay mukhang napakalakas na ebidensya. Para sa isang veterano, ito ay isang kilalang pain. Maraming nagsasabing ito raw ay ginagamit bilang code marker o susi ng tunnel. Ngunit bago ka madala sa kwento, kailangan mong unawain kung bakit ito naging popular. Ang kampanang ito ay madaling dalhin, madaling itago at madaling ipakita bilang ebidensya. Dahil dito, ito ay naging paboritong gamit ng mga manlilinlang. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit itong lumilitaw sa iba-ibang lugar ng bansa na may parehong kwento. Iisa ang tema, may kampana, may simbolo, may kayamanan. Ngunit ang tunay na tanong ay ito ba ay talagang bahagi ng kasaysayan o produkto lamang ng modernong paggawa? Sa treasure hunting, ang hawakan ng kampana ay hindi lamang pangbuhat. Ito ay tinitingnan bilang kompas. Ang hugis nito na parang cross o fleur style ay sinasabing tumutukoy sa direksyon. Ang paniniwala ay simple. Ilapag ang kampana sa patag na bato o lupa. Hanapin ang kakaibang marka o hindi pantay na bahagi. Ang bahaging ito ang itinuturing na pointer sa hilaga o sa pasukan ng lagusan. Maraming treasure hunters ang umaasa sa ganitong interpretasyon. Ngunit bilang isang bihasang treasure hunter, kailangan mong itanong, sino ang nagtakda ng patakarang ito? May historical bang patunay? Ang sagot ay wala. Ang interpretasyong ito ay bunga lamang ng paulit-ulit na kwento na naging paniniwala. Kapag ang isang ideya ay sapat na ulit-ulitin ito, ay nagiging totoo sa isip ng tao. Dito nagsisimula ang panganib. Kapag ang desisyon mo ay base sa haka-haka, ikaw ay nagiging bulag sa katotohanan. Hindi lahat ng hugis ay may direksyon. Makikita dito sa kampana ang imahe ng isang banal na figura na kinikilala bilang si San Pedro. Sa relihiyong Katoliko, siya ang tagapaghawak ng susi ng langit. Sa treasure hunting, ito ay may kakaibang kahulugan. Siya ay sumisimbolo sa susi o tagapagbantay ng tarangkahan. Kapag nakita mo ang simbolong ito, ibig sabihin ay malapit ka na sa pangunahing pasukan ng tunnel. Ngunit kailangan mong tandaan, ang simbolismo ng relihiyon ay madalas ginagamit
dahil madali itong paniwalaan. Ang mga manlilinlang ay alam na ang relihiyosong imahe ay nagbibigay ng otoridad at bigat. Kapag pinagsama mo ito sa salitang Latin, ang epekto ay mas malakas. Ngunit walang ebidensya na ang mga simbolong ito ay ginamit bilang code ng mga sundalo. Ito ay interpretasyon lamang na nabuo sa paglipas ng panahon. Ang paniniwala ay hindi katumbas ng katotohanan. Ang isa sa pinaka nakakahikayat na bahagi ng kampana ay ang Latin na teksto. Ang kahulugan nito sa Filipino ay ito ang tarangkahan ng Panginoon, ang matuwid ay makakapasok. Sa treasure hunting, ang salitang porta ang binibigyang diin. Ang porta ay nangangahulugang tarangkahan. Dahil dito sinasabi ng marami na ito ay direktang mensahe. Ang tarangkahan ay narito. Ngunit bilang isang bihasang tagabasa ng simbolo, masasabi ko ito. Ang Latin na teksto ay karaniwang ginagamit sa mga simbahan at dekorasyon. Hindi ito lihim na code. Ito ay pampalamuti na may relihiyosong tema. Ang paggamit nito bilang treasure marker ay maling pagbasa. Kapag ang isang salita ay hinila palabas ng konteksto, ito ay nagiging sandata ng panlilinlang. Ang tunay na code ay laging may lohika at patunay. Ang numerong 1818 ay madalas bigyan ng malalim na kahulugan. May nagsasabing ito ay hinahati sa 1 at 8. May nagsasabing ito ay distansya o bilang ng hakbang. Ngunit ang totoo, ang numerong ito ay bahagi ng hulma. Ibig sabihin, ito ay isinama sa paggawa, hindi idinagdag kalaunan. Bakit gagamit ang sundalo ng isang lumang kampana bilang code? At bakit mag-iiwan ng eksaktong petsa? Ang sagot, hindi nila gagawin ito. Ang numerong ito ay pandagdag lamang sa kwento. Isang detalyeng nagbibigay ng ilusyon ng kasaysayan. Ang mga numero ay madaling gawing misteryo. Kapag tiningnan mo ang patina o ang berdeng marka ng kampana, mapapansin mo na ito ay pantay at mababaw. Ang tunay na matagal na nakabuong metal ay may makapal at magaspang na crust. Hindi ito madaling tanggalin. Ang ganitong klase ng pagtanda ay kadalasang ginagawa gamit ang kemikal. Isinasawsaw ito upang magmukhang luma. Ito ay karaniwang taktika. Ang mata ng baguhan ay madaling malinlang. Ngunit ang mata ng veterano ay naghahanap ng hindi pantay na sinyales. Ang tunay na panahon ay hindi perpekto. Sa loob ng maraming taon, ang kampanang ito ay ginagamit sa parehong paraan. Ililibing ito ng ilang linggo. Pagkatapos ay huhukayin sa harap ng target na biktima. Sasabihin na ito ay patunay ng malapit na kayamanan. Ito ang tinatawag na seeded item. Ito ay itinanim, hindi iniwan ng kasaysayan. Kapag nakita mo ang ganitong senaryo, kailangan mong umatras. Ang totoong kayamanan ay hindi ibinebenta sa kwento. Bilang susi ng Yamashita Treasure, wala. Bilang tunay na sinaunang artifact, mababa. Karaniwan itong nabebenta bilang dekorasyon lamang. Ngunit kung pag-aari mo na ito, maaari mo pa rin itong pahalagahan bilang pandekorasyon na bagay. May aral itong dala. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Sa kabuuan, nais kong tandaan mo ang isang bagay. Ang mundo ng treasure hunting ay puno ng ilusyon. Ang tunay na lakas ng isang hunter ay hindi sa lakas ng braso, kundi sa linaw ng isip. Ang kampanang ito ay magandang halimbawa. Mukhang malaga, mukhang makapangyarihan, ngunit sa ilalim nito ay isang kwento ng panlilinlang. Ang kaalaman ang tunay na susi. Kapag natutunan mong magbasa ng sinyales ng tama, walang manlilinlang ang makakalapit sa iyo. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.